Good morning, sir. I'm Renalit El Camacho, and my favorite module in prelim is Module 3 entitled Alos and His Siblings Education. Ang module na ito ay tungkol sa edukasyon at karera ng mga kapatid ni Carlos Bulusan, kabilang na ang karanasan niya sa pag-aaral. Itinampok nito ang hirap na kanilang naranasan upang makapag-aral, tulad ng pagbebenta ng lupain ng kanilang pamilya upang masuportahan ang pag-aaral ni Macario. At ang pagsisikap ni Carlos na palawakin ang kanyang kaalaman kahit na limitado ang kanyang formal na edukasyon. Kabilang na ang hamon, natutunan ni Carlos magbasa at magpalawak ng kaalaman sa pamamagitan ng self-study at pagbabasa ng mga libro. Ang natutunan ko sa module na ito ay ang kahalagaan ng edukasyon, pagsusumikap at pagtsatsaga. Ang sakripisyo ng pamilya ni Carlos para sa edukasyon ng mga kapatid ay nagpapakita ng halaga ng pamilya at tagumpay ng isa't isa. Nagbigay inspirasyon na magpatuloy kahit na may mabalakid at nagpapakita ng kahalagahan at kaalaman bilang susi sa magandang kinabukasan. Midterm Module 6, Alos Mainstream Success. Ang module ay tumatalakay sa tagumpay ni Carlos Bulusan sa larangan ng panitikan at ang kulturang popular. Ipinakita rito kung paano siya naging tanyag sa pamamagitan ng kanyang mga akda tulad ng Freedom of Want at The Laughter of My Father, at kung paano nito naipahayag ang karanasan ng mga Pilipino sa Amerika. Kasama rin sa module ang kanyang ugnayan sa iba't ibang manunulat, akademiko at progresibong grupo na naimpluwensya sa kanyang pagsusulat. Tinalakay din ang kanyang magawa bilang tagapagbigay liwanag sa kahirapan at kawalan ng katarungan sa dinanas ng mga manggagawang Pilipino. Ang natutunan ko sa module na ito ay ang kwento ni Bulusan ay ang inspirasyon para sa patuloy na pagsulong ng katarungan at pagkakapantay-pantay sa lipunan. Module 11, My Father Goes to Court. Ang module ay tumatalakay sa kwento ni Bulusan na My Father Goes to Court mula sa kanyang aklat na The Laughter of My Father. Ang kwento ay isang katatawanang salaysay na may malalim na komentaryo tungkol sa kalagayan ng ekonomiya at lipunan. Inilahad dito ang kwento ng dalawang pamilya, isang mahirap ngunit masiyahing pamilya at isang pamilyang mayaman ngunit tila malungkot at masakitin. Ipinakita rin ang di pantay na kahalagahan ng dalawang pamilya at ang pagwawagi ng talino at katarungan laban sa paniniil. Ang kwento ay nagbibigay din sa kahalagahan ng kasiyahan, pagtutulungan at pagpapahalaga sa sarili kaysa sa material na yaman. Nalaman ko na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian kundi sa saya at sigla ng pamilya. Natutunan ko rin ang pagkakaisa at pagiging malikhain ay maaaring maging sandata laban sa kawalang katarungan.